Sa open secret, you always turn yung mga kinalakihan natin o nakasanayan natin ng mga negative thoughts into positive palagi. Halimbawa, sa kaibigan, di ba? May mga kaibigan, sasabihin sa'yo, ayoko nagdidikit sa'yo. Yan. Pero at least kaibigan pa rin kita. Yung mga ganon, may mga negative. Ito, traffic. Abay, dapat tin-turn mo into positive. Paano ko i-enjoy yung traffic? Kasi hindi na natin makokontrol yan. Ang traffic, andyan na talaga, forever and ever na yan eh. Diba, kung makikita niyo yung mga old pictures of Manila, 70s, 80s, kita mo naman traffic na talaga eh. Diba? So, hindi mo na makokontrol. So, enjoy mo yung traffic. Paano? Driving your own car. Now, sige, tuloy mo yan. Tuloy mo yan. Bakit ganito tayo magsalita? Kasi we are in the company or industry na alam natin yung means how to get the car, diba? Alam natin eh. Kasi ako, bago ako naging network marketer, 11 years akong empleyado. So sa 11 years akong empleyado, siyempre gusto kong magkaroon ng sasakyan, pero niloloko ko sarili ko noon. Tama? Kasi una-una boss ko nga, walang sasakyan eh. Oh. Understood yun, di ba? Cannot afford yung boss mo. Mas mataas sa iyo yun. Alam mo, pag linampasan mo sa income, nagnanakaw ka na. Tama ba? So sabi ko, madaling i-gauge ang buhay. Ang problema lang, yung patigasan lang ng ulo talaga. Diba? Alam mo naman eh. No offense man daw kami empleyado rito. I'm not saying being unemployed ay masama. Hindi po, pero mas naniniwala ko pag dumaan ka sa employment, mas madali kang kausap. Pag dumaan ka sa employment, mas dali mo maiintindihan kung bakit dapat nasa network marketing ka. You spend 2, 3 years, 5 years, yung iba nag-OFW ba? Pagbalik, bakit ibang buhay? Kasi hindi lahat nagiging successful na OFW. Aminin natin yan. Merong mga nagiging successful pero marami ang hindi. Sa employment lalo na. Hindi ko lang kung anong ang success rate ng pagiging empleyado. Kasi 19 years na in global, ako sa industriya 22 years na. Wala pa akong nakita na halimbawa, ano yung pinakamalaking kumpanya sa Pilipinas? Yung pinakamayamang kumpanya sa Pilipinas. Kung may idea kayo. SM na ba? Tinalo na ba? SM din no? San Miguel. Dalawa lang yan. San Miguel or SM. Tama? O ito. Let's take SM o San Miguel na lang kasi pinakamaraming companies yan eh. Kasi ang SM, konti pa lang naman eh. Diba yung SM Department Store, yung Hypermart, yung kanilang condo, SMDC, bangko, school. Ano pa ba? Ewan ko kung may mga secret pa. Hindi katulad ng San Miguel, napakadami. From Linulunok, Tunginunguya, andyan na San Miguel, napakadami. Pero anong point ko? Familiar kayo sa dalawang kumpanya? Yes! Sa mga lumipas na panahon, meron na ba silang pinakilala na Millionaires Club na empleyado? Yun ang point ko. Yun eh. Plain and simple, di ba? Sasabihin, syempre hindi namin kailangan pakilala. Pwedeng reason yon, pero again, di ba, may nakakwentuhan na ba kayo? Na naging milyonaryo na taga-PLDT? Meron na ba kayo nakakwentuhan na sinasabing, magtrabaho kayo sa Smart? Dahil magiging milyonaryo kayo dito? Wala. Di ba? O magtrabaho kayo sa Manila Water. Di kayo maubusan ng tubig. Nakuha niyo yung point. Joke lang, pero in real essence, diba? Wala. O, ito na lang. Ultimo yung mga naunang direct selling. Ano ba pinakasikat na naunang direct selling na gisnan mo? Kasi iba-iba, yun, buti na lang. No? Wala tayong generation gap pagdating sa Avon, no? Hindi katulad ng ibang direct selling, hindi alam ng kabataan eh. Pero yung Avon talaga naman, ano? Mapabata, middle age, matanda, talagang inabot ang Avon. Lalo ngayon, marami na kasi lalaki nagpapanty na ng Avon. Mas komportable daw. Pati pakiramdam nila. Avon na rin. Alam ko, naka-hinge ka. Huwag mo ko ninaano. Naka-hampered ka, alam ko. Yan, mga regular natin to eh. So, anong point? Even Avon, meron ba silang magazine or na pinakilala na nagkabahay, naging milyonaryo, nakapag-travel abroad for free? Wala eh, di ba? So,
makikita mo yung makikita mo kaagad na ikaw, you have all the right. Sa Tagalog, nasa iyo lahat ng karapatan para mangarap. To get the very basic dreams lang. Huwag na natin idamay yung mga dreams na yung bathala lang ang makakapagbigay. Huwag na yun. Tulad ng ano ba yung dream sa bathala lang makakapagbigay? Yung ba, bibigyan ka ng isang kasilaki ng basketball na ginto. O kaya diamond. Hindi yan ang pangarap na pinag-uusapan natin. Ang pangarap na pinag-uusapan natin, the very basic that you can get, siyempre bahay. Sino may pangarap? Sariling bahay. Diba? Ay, wala pa akong nakausap na daga nga may bahay. Diba? Bahay ng iba, nakikibahay ang daga. Diba? Galit pa yung mga binulabog mo, diba? Gagantihan. Tapos tao, ewan ko, hindi ka tao. Pagka wala kang pangarap, sariling bahay, siguro, yung iba late realization. Why? Lumaki sila, may bahay. May bahay ang parents Pero later on in life, maniwala kayo. Ako, ewan ko kung alam niyo yung totoong edad, no? Pero ang realization sa akin yan, mga 20 years ako dumating Kaya ako nasa networking na No, kasi nung lumaki ako, kasi nag-iisang anak ako So, wala kaagaw, di ba? Pag naghain ng 10 manok, talaga naman. Pag hinawakan ko ng hita niya, diba? Labas sa mga alipin. Ganyan ang style. Pag nag-ihaw ng 10 bangus, wala kang naagaw, di ba? Nag-iisang anak. Tapos ang tatay ko, Saudi boy pa. Hindi kami ganun kayaman, pero OFW yung tatay ko. Tapos ang nanay ko, teacher. So may trabaho talaga. May jeep kami na pinapabiyahe ng tatay ko. May pera, pero hindi mayaman. Ang matindi doon, wala kami sariling bahay. Uso ng panahon namin na ngayon ang tawag rights Rights. Nung panahon namin wala pa mga pirmahan sa rights. Basta yung lupa na yan, sinabi ng may-ari, sige tayuan mo. Yan. Ngayon, pag maganda ang gawa, ang tingin sa inyo, community. Pero kung patsi-patsi, squatter. Tama? Ganun yun Kaya nung lumaki ako sabi ko, squatter pala tayo nun Kaya lang maganda yung bahay natin. Kasi hindi amin yung lupa Tama? Pinayagan lang nung may-ari magtayo. Pero nung nag-20 years old ako yun namatay yung may-ari ng lupa. Alam mo na, pag namatay yung may-ari, sino mga nangingialam na dyan? Walang anak yung matandang dalaga. Yung kapatid na may mga anak, at yung mga anak may asawa, yung mga sampid, ang mga ito yung may-ari, may kapatid, may anak na 2 lalaki. Yung 2 lalaki, walang problema Yung asawa nila, yung mga lintik na sampid lang sa pamilya, yun yung agresibo. Kunin na natin yung 10 compound na yan kasi mga 6 na bahay din yung nakatayo. Siyempre, pera, di ba? Hanggang ngayon, pagka nagkakangiti ang guminon, talagang alam nila na at the early times, nakilala namin ang pagkatao. Kaya, ba't ko kinikwento sa inyo to? Hindi ko lang, baka na-experience nyo. Pero may way para matapos yan Magkaroon ka ng sarili mo. Yun ang way dyan. Kailangan magkaroon ka ng sarili mo. Now, ba't ganito tayo mag-usap? Kasi we have the means. Alam natin nakaya natin 19 years nang in global, anong kwentuhan ngayon? Wala na nga sa kotse. May nababaliw pa ba sa kotse? Siguro. Pero pag bahay ang kinuwento, hindi ka lang baliw. Sira ulo ka talaga, di ba? Masisira ang ulirat mo 21 years old, may sariling kondo. Di ba? Less than 30s, may mga kanya-kanyang bahay na sa subdivision. Bakit? Kasi resulta ng pagtatrabaho sa global. Kaya, unlimited Although, sabi nga, medyo huwag daw masyadong mataas ang pangarap. Diyan tayo. Yan yung isang gusto kong i-topic sa inyo. Hindi ako mag-slide kasi pagka naka-slide, wala namang nakikinig Nakatingin sa slide, pag akong kinokopya. Diba? Pati, alam mo, tip ko nga, kahit makopya mo yung kulay, yung font, tapos di ka naman nakinig, wala ka matututunan. Diba? Ito, mga bata pa to, sigurado sariwa pa ang school sa inyo. Ilang notebook ang napuno nyo nung high school?
Bakit pag-exam, bobo ka pa rin? Diba? Sulat ka ng sulat, hindi mo naiintindi yung lecture. Kaya pag uwi ng bahay, kahit anong review mo, puta, ano ba sinabi nito? Kaya ako, Diyos ko, maaga ko natutunan yan. Laging pinapatawag ang nanay ko kasi wala akong notebook na kompleto. Eh bakit sa exam, laging pasado? Kasi more on listener ako eh. O hindi mo hinayabang yan ha. Talagang ganun lang. College na, dala ko lang yellow pad, tinitiklop ko pa sa gitna. Yes. Nasa bulsa ko na, tapos ballpen. Tapos pag-exam, bibili ka lang ng blue book. Di ba? Wala na, sabutan na yan. Kasi nakikinig eh. More on listener ka, malayo mararating mo. Diba? Sabi na, sa networking daw, dapat magaling ka magsalita. Eh, medyo itono natin yun. Ha? Hindi dapat magaling magsalita, marunong magsalita. Yes. Malayo yun, magkaibang-magkaiba yun. Yung magaling, yung mga makata. Diba? 30 pirasong pilak, yun yung mga ganyan. Mga magagaling yun. Mga makata. Dapat marunong. Ano yung sabihin ng marunong? Yung ginagamit mo yung tamang salita sa tamang gamit. Pero walang perfecto. Pero malaki ang porsyento, may makikinig sa'yo. Now, para dumaldal ka ng tama, dumaldal ka ng naaayon, dapat punong-puno ka ng nadidinig. Sana walang ma-offend. May pipe ba? May pipe? Oh. Ang pipe, kaya pipe kasi binging. Ganyan ka ding networker. Pag sarado ang tenga mo, nako, pag oras ng pagsalitain ka, walang kalaman-laman ng mga pagsasabihin mo. Kaya huwag mong problemahin, yayaman ba ako talaga rito? Pakikinig ka na lang, pinoproblema mo pa. Di ba, sana kung ikaw yung unang-unang kinausap namin. Way back, 2005, 4 na tao lang yung kausap namin. Sino ba nandito pa? Isa na lang, si Andy Yakan. 4 to, nag-represent si Sir Jan, no, aspirin. Tinitingnan pa si Doket sa likod niya, tama ba? Kasi yun yung mga first presentation. So, wala ka nang dapat pang-isipin. Yung mga salitang paano gagawin, ako Diyos ko. Ayun, resulta yun ng hindi mo pakikinig. Kasi lahat, ino-offer na, masakit na batok niya. Upo ako, sinumo ako. Diba parang sumasakit batok nila eh. Diba, ulat na si Star Margarine kasi. Hindi kayo natutulog nung araw, maghapon, yun ang utos eh. Diba, matulog sa hapon. Kaya dapat, sanayin mo ang sarili mo nang laging may kausap na nauna sa'yo sa negosyo nito. Kaya paulit-ulit namin yung pinapaten sa training. Kaya yung iba, yung salita, training na naman. Yan yung mga bobo talaga. Pag nagsabing training na naman, ibig sabihin, hindi naintindihan kung ba't ka umaaten. Diba? Tapos aasang yung mama, namatawag mo, di ba tama, bobo? Abuti pa yung sunod lang ng sunod, sunod lang ng sunod. Diba? Kasi ibig sabihin nun, ikaw na ang kasunod. Yes! Diba? Kontra ka ng kontra. Diba? Tapos aasa kang yumaman, sinuloloko mo. Diba? Isa sa mga gusto kong pag-usapan natin, yung mga dapat iniiwasan nyo na pag-iisip. Ito na, simulan natin. Open secret. Ba't ko ba ginagamit yung salitang open secret? Ano ba ibig sabihin ng open secret muna sa inyo? Open secret also means walang sekreto. Tama? Kasi 19 years na tayo eh. Hindi tayo tatagal kung puro sikreto pinag-usapan dito. Tama? Yung tipo, magkano kitaan dyan? Secret. Anong dapat kong gawin? Secret. Diba, paano maka-join? Secret. Kaya yung tanong na, paano ba yumaman dyan? Eh, delikado yan. Kala ko, ano to, maniningil o ano? Yung lapit niya eh, parang niyaabot na sobra eh. Ikot muna tayo ng kape. Sa mga luma na rito nakakakilala sa akin, anong variant ng kape ininom ko? Very good. Dahil di ako tumitikim ng iba.
Tinitikman ko lang original. Kasi minsan, nakalimot ako eh. Tumikim ako ng iba eh. Tumikim ako ng latte, hindi ako masaya eh. Tumikim ako ng cappuccino, nalungkot ako. Mas lalo ayoko ng sugar free. Ask me why. Why? Hindi siya sweet. Kaya I always go back to the original. Ako, kape ang sinasabi ko ha. Pero, I like the way you do. Yan ang pag-iisip ng mga walang mararating. Ayun. Maayos kayo. Biro lang. Pinatatawa ko lang kayo. Diyos ko, alam niyo ba itong joke na to? 19 years old pa si Joseph Lim, nadidinig niya na to. Talangya kayo. May anak na si Joseph Lim, yun pa rin yung joke ko eh. May tumatawa pa rin eh. Ibig sabihin, first time nadidinig. Yan yung isang patotoo sa mga bobo ng araw. Kapag ini-invite namin, sinasabi, sino pa sasali sa amin yan? O yan, tingnan mo, daming bago. Diba? Kaya kung ikaw, sasabihin mo na naman, ako mag-iwan na ako dyan kasi marami nang sumali. Natural, tanga ka ba? 19 years na kami. Alam nga namang ikaw pa lang ang kausap. Kaya yung mga salitang may iwan ako dyan, wala nang sasali sa akin. Araw-araw may nag-i-18. Ito. Pamangkin ko pa yan, no? Si Mago. Oh, tamo, nakakuha pa ng iba. Diba? Ilan taon ka na nga? 22. Hindi nga. Pala ko 16. 22. O yan, tingnan mo. So, 19 years na tayo. 3 years old ka pa lang. Tama ba? 19, 20, 22. 3 years ka pa lang. Walang yan. Nagbibilog-bilog na kami. May 18 years old ba ito? 19? Asan? Ito, yan o. Imagine! 17. May 17 pa. Huwag na kayo masyadong namin, baka ipablock ko yung account nyo. Mga luko-luko kayo. Underage kayo, proud pa kayo. Proud pa eh. Kaya hanggang 18 lang yung tanong ko. Proud ka pa ha. I-block ko yung account mo, makita mo. Sino apply niyan? Nagturo, ayun, mga naanada sa labas yung mga apply. Balik tayo sa naputol yung kwento ko. Una-una, tapos na tayo sa kapit. Masyado na naman eh. Yun, yung sinasabi na, wala nang sasali sa amin yan. Hindi po totoo, ito patunay. Imagine, 19 years na. May bago. Kaya, ang mentalidad mo rito, pag hindi natotono, pag hindi tama, marami kang paniniwalaan na hindi totoo. Again, ang buhay hindi perfecto. Pero napakaswerte natin sa networking. Bakit? May mga taong nauna sa inyo. Yes. Amen. Bakit kami hanggang ngayon nandito? Because of those leaders na nauna sa amin. Pinasa lang sa amin eh. Sila din may nagpasa sa kanila eh. Kaya kami, pasa-pasa lang. Kung sino yung maniniwala, congratulations. Kasi magiging buhay mo, yung buhay namin. And it can be more better. Katulad nung nagsisimula yung Joseph Lim. Huwag na natin sample yung iba. Yung nagsisimula yung batang Joseph Lim noon. Kami ang may pera noon eh. Ngayon ikumpara mo. Oh, baka yung income namin, tax na lang niya eh. Tama ba? Yes. Magkadugtong yun eh. Income, tax. Ganun lang yun eh. Pero, problema ba sa amin yun? Hindi, kasi yun ang pinangako namin. Tama? Yun yung pinangako namin eh. Yun ang naisip eh. Yun ang naisip ng networking eh. Kasi, early 2000, 2001, 2002, magkakasama na kami yan sa isang kumpanya. Mga bata pa yung mga yan. Bata pa rin naman kami noon. Kaya lang, medyo, kung ako nakakamali, mga 8 years ang tanda ko kay Joseph or mga 12. Hindi ko na, basta nandun lang yun. Nandun lang yun, ano. Pero marami siyang kasabayan na iba na yung buhay ngayon na naniniwala kami because of their trust and belief.
sa mga nauna sa kanila. The way we trusted yung mga nauna sa amin. Kaya napakaswerte ng bagong generation ngayon eh. Understatement na ngayon lagi natin pinagmamalaki, kokopya ka na lang. Understatement na yan. Kasi wala namang iba nang dapat gawin sa MDO, sa NECO, laging sinasabi, don't reinvent the wheel. Huwag ka na mag-isip ng kung ano pa, gayahin mo na lang yung naging successful. Ayaw nyo ba nun? Kukopyahin mo na lang yung mga ginawa ng mga naging successful. Ngayon, dito nagkakaproblema, aminin natin. Sir, hindi ko siya kasing galing eh, kaya hindi ko siya makopya. Alam mo, in a natural perspective ng buhay, totoo yan sinasabi mo. Totoo yan. Sample, sino mahilig mag-basketball lahat dito? Mag-basketball. Sino idol mo? Sino? LeBron James. Mababa standard nito. Biro lang ha. LeBron James, tanong, makukopya mo ba yun? Hindi mo siya makukopya. Kahit kailan. Pero ang tanong ko, idol eh. Tama? So pwede mong sundan. Tama. Huwag na yung mga problem. Huwag na yun. Tsaka yung mga flop. Huwag na yun. Yung mga magagandang bagay lang. Nakikats nyo? Halimbawa, Catherine Bernardo, idol mo. Eh kahit na anong hugas ang gawin sa'yo, hindi mo magiging kamukha. Diba? Pero pwede mong sundan yung mga style. Yan, nakikats mo? Hindi mo talaga pwedeng makopya 100%, pero at least meron kang guide. Sa networking, ganun din. Pero may pagkakaiba sa networking. Hindi mo man makopya, pero pwede mong lampasan. Yes! Nakikita mo yung difference? Diba? Paano pwede lampasan? Aba, kung mas masipag ka pinag-uusapan pa ba galing doon? Hindi na. Kasi may tamad, magaling. May masipag, ano ba yung masipag naman? May masipag, hindi magaling. Nakikets nyo? Yes. Kaya hanapin mo yung edge mo. Saan ba ako effective? Sa pagiging magaling ko na tamad? O sa hindi ako magaling pero masipag? Ba't di mo pagsamahin lahat na magaganda? Yes. Masipag ka na, gumagaling ka pa. Yes. Diba? Yun naman ang pinagkaiba eh. Pwede mo lampasan. Ano patunay natin? 19 years na tayo. Simula the first anniversary hanggang sa nakalipas, nababago ba ang lineup ng top 20? Yes. Nababago ba? Yes. O, anong ibig sabihin nun? Dahil pwede mo lampasan. Kaya itong battle cry ko, matagal na sinasabi ko, huwag na huwag kang papayag na habang buhay, fans club ka. Ano ibig sabihin ng fans club? Kapalakpak. Kinikilig pag dumating yung top earner. Kulang na lang, punasan ang panyo. Idol. Diba? Kahit yung mga top 20, ayaw nila nun. Ang gusto nila, pantayan mo or lampasan. Yun ang tamang pag-uugali ng mga nagiging top. Kaya ba, hindi rin bumababad. Diba? Gusto nila, yung mga downline silang nag-up, kaya nalalampasan sila eh. Pero doesn't matter. Ang importante kumikita. Halba, 500,000, 1 million, 2 million. It doesn't matter. Nagwa 1 million ka, wala ka sa top 20, malungkot ka pa ba? Tama? Gusto mo, didagdagan mo para pumasok ka. Kasi yung 2023, average 800,000 monthly, top 20. Yung pinaka-20. So yung 19 pataas, or 1 million pataas na yun. Alam mo na gauging, alam mo na habulin mo. Kung gusto mo pumasok sa top 20, mag 1 million ka, sigurado papasok ka. Average yun ha, hindi yun naka 1 million ka lang isang buwan eh. Tapos yung mga sumunod, 50 mil na lang, 100,000 wala na yun. So yun, average yun. So anong point? Meron na kayong makikita na nagsimula, meron ng kokopyahin, meron ng gagayahin, meron ng idolin. Kahit hindi mo mapantayan, pero darating yung panahon eh. Kasi open yan. Open yung opportunity sa lahat. Kailangan lang mabago yung mapakiisip mo. Yung kaya katulad nung nararamdaman mo ngayon na hindi kasi ganun magaling magsalita eh. Hindi kasi ako, bakit hindi mo tanungin yung ano? Ganun kaya ako kasipag? Ganun kaya ako ka-capacity? Ganun kaya ako ka-determined? Ganun kaya ako ka-committed? Huwag ka doon kaagad sa end result kasi magaling na eh.
Huwag ka doon. Yung contributor para ka gumaling. Yung commitment mo, yung focus mo. Ito lang ba pinagkakabalaan ko? Baka may iba pa akong iniintindi. Kaya hindi ka makapagbigay ng commitment. Tingnan mo yung katabi mo. Tinatamaan na yan. And never ask yourself na hindi kasi ako ganun kagaling. At tingnan mo muna yung mga contributor kung bakit ka dapat gumaling. Committed ka ba? Full-timer ka ba? Ayan, lalo-lalo na, di ba? May nagtanong pa sa akin, Sir, yayaman ba ako rito kung puro part-timer ang downline ko? Sabi ko, siguro kung 1 milyong part-timer yan, bakit hindi? Pero kung tatatlo, 6, 10, 50 downline mo, puro part-time ba? Siyempre, part-time sila, part-time income din. Anong income mo? Part-time din. Kasi sir, target ko yung mga nagpa-part-time lang eh. Sabi ko, medyo itono mo. Dapat ang hinahanap ko, kapareho mo na full-timer. Yung mga ganyan. So marami. Alam nyo, ang pag-aaral ng network marketing para maging effective na leader. Kasi laging magkadikit yan. Pag effective leader ka, success ang kasunod niyan. Hindi ito nakukuha sa 1 oras, 2 oras ng kwentuhan. Pero kailangan ng participation nyo. Hindi lahat ng trainer. Anong participation nyo? Yung action nyo. Kasi you will learn from your actions, from the things that you've learned. Kaya lahat ng madidinig mo, dapat inalagay mo sa action. Are you getting me, guys? Yes! Tingnan mo yung katabi mo. Naalala mo ba yung huling beses na sinabi niyan, wala siyang pera? Kanina lang. Kanina lang. Sino yung nagsasabi yayaman sila sa M-Global? Nasa kamay. Kaya dito tayo magkakasubukan. Di ba? Ito, sumpa na kagad to. Ang mga yumayaman dito, yung gumagamit ng produkto. Ito ha, diretsa na to. Kung hindi ka user ng product, untog mo na yung sarili mo dyan. Wala. Kahit sinong santo ang magturo sa'yo dito. Kahit si Doc Ed ba, kausap mo rito. Kahit sino pa yung mga mamahaling trainer na gusto nyo magsalita rito. Pag hindi ka user ng product mo, huwag mong lokohin sarili mo. Ang lakas mong pumalakpak. Ang lakas mong mangarap, hindi ka naman user. Wala eh. Wala kang karapatan. Bakit? Kalaban ka ng negosyo mo eh. Kinalaban mo ang negosyo mo. So anong karapatan mo na biyayaan? Pag hindi ka user. Pag di ka user, walang points. Kaya wala ka rin sa Unilevel. Kaya yung kalabit pengi ka. Apply, malaki ng income mo. Amin na lang yung putal. Lagi walang pera. Kasi hindi na nga user, hindi pa pusher. Ay, pag user ka, pusher ka, retailer ka. Tama? Yes. Ito, malalaman mo to. Ito, ako, dali. Magturo lang ako rito. Sama mo ako sa bahay niyo. Sigurado. Walang product doon. Magturo nga. Sabi ng iba, maituro. Walang biro yun. Hindi ka pusher? Ito na matindi dyan. Pag di ka pusher, wala kang pera. Gets? Yes. Wala kang income, wala kang panload, wala kang pandeka, lahat na, problema na. O, tapos ito ang pinakamatindi. Ako magbebenta, ako yung mga ganyan. Ang hirap kaya magbenta, nakakaya magbenta. Ay wala, hindi mo naintindihan yung negosyo mo. Yung negosyo mo, hindi mo naintindihan. Huwag ka makikinatin. Di ba? Huwag mo kaming dami sa problema mo. Di ba? Negosyo mo, hindi mo naintindihan. Sabi ng iba, kasi hindi naman po tinuro sa amin yan. Ang tinuro lang sa amin, ito, recruit. Recruit daw, recruit. Ano yung recruit? Pag wala ma-recruit, quit. Ang tawag ko dito, network building. Ito lang po tinuro sa amin eh. May script kami dyan kung paano po mag-invite, paano mag-recruit, paano magpa-pay-in, yan lang po. Pero itong dalawang to, hindi tinuro sa amin. Pag gano'n ang apply nyo, obserbahan nyo. Tuyot. Pagod. Haggard. Bakit? Kasi siya, yun din lang ang ginagawa niya. Wala siya nito eh. Kaya walang reflection ng product. Ang juba-juba. Diba? Sakit ba? Wala ako dyan. Diba? Pag ang apply mo, ito lang ang alam ituro. Wala rin siya nito. Maniwala ka sa akin. Kita, ako.
Papuputol ko lahat ng sobra sa akin. Pag ito lang ang kayang ituro, wala rin siyang ito. Tapos aasa, lalaki yung grupo. Aasa, dadami, downline. Paano dadami? Hindi nga kumikita. Di ba? Open secret. Aside sa magaling ka mag-keep ng tao, anong pang-keep ng tao? Dapat umi-income. So pag ginagawa mo itong tatlong to, sigurado na. Sa mga baguhan, huwag mong i-rumble to. Ay, ito muna ako. Tsaka na yung dalawa. Hindi. Pag baguhan ka, dito ka muna. Wala kang karapatan magbenta pag di ka user. At wala kang karapatan mag-recruit pag hindi ka user. Ano ikukwento mo? Kahit OVI pa product mo, applicable to. Sir, ano, use ko, magpa-disgrasya ako? Hindi, magpa-cover ka. Tanga-tanga nito. Tama ba? Baka nga iba sa inyo dito, walang OVI eh. O, diba? Eh sabi, use daw eh. Tika, maghanap ako ng ano dyan. Papabundol ako. Ma-experience natin mag-liquidate. O kaya mag-claim. Diba? Simple-simple, huwag natin pahirapan networking. Alisin mo yung mga elemento na hindi kailangan. Ano yun? Yung pride, yung ego. Ako, manager ako sa dati kong trabaho, magbebentahin mo akong kape. Oo, anong gusto mo? Tsaka, wala tayo nun. Pero tinitip lang na. Hindi mo nagigets? Hindi ka pwedeng pumunta dito nang hindi ka kilala na user ng product at hindi ka nagpupush ng product. Ito, marami ba kayo stock ng toothpaste dyan? Yes. Sigurado dito, naku sa bahay, gamit niyang Colgate. Close up. Totoo yan. Ako, magpapaputol ako ng kung ano-ano dito. Sigurado ako dyan. Wala na nga lang. Dati pan-challenge ko yung ano eh, yung feminine wash eh. Tsaka yung masculine eh. Tagal kasi, hindi natin maibalik-balik eh. Gumagamit pa kayo dati doon? Yes! O, tingnan mo. Parang gusto mo pang maramdaman ko yung sinasabi mo. Natural, malamig yun, bagong hugas. Yung talaga combination yun. Mga lalaki nga, lalaki ng problema dati sa masculine wash eh. Sir, ano daw eh, madaling maubos. Sabi ko, depende sa paggamit kasi yan. Ang treatment dyan, parang car wash, parang car shampoo. Pag inuugasan mo, Wigo, siyempre yung ganyang kalaking bote, mga 3 buwan yan, bago maubos, tama ba? Wigo lang inuugasan mo eh. Eh, hindi ka tulad ko, expedition yung inuugasan mo. 1 linggo lang. Depende yun. Diyan kayo magaling. Pero please user. Ito lang. Kape sa bahay. Ako ito. Maraming tatamad dito. Oh, ano kape sa bahay? Coco ko blanca. Yan. Very good ha. Pero yung mga naka-Nescafe pa dyan. Hindi, seriously. Napakahirap mangarap. Napakahirap magdasal. Napakahirap na itono yung sarili mo. Kung ikaw mismo, kalaban ng negosyo mo. Imagine mo, may produkto tayo, pero sa bahay nyo iba. Vitamins ng anak mo, American Tiki-Tiki. Diba? Vitamins ng tatay mo, Enervon, at tawag doon, Centrum 50+. Yung mga ganyan. Na hindi mo binibila ng kahit complete. Oh, walang kulit doon sa bahay, mga matatanda. Pagka ganyan, mahirap kasi hindi tono eh. Hindi tugma yung gusto mong mangyari sa ginagawa mo. Parang ano yan eh. No offense man sa mga naninigarilyo. Oh, pero ang dasal, Lord, sana lagi po kaming healthy. Hindi tugma eh. Hindi ko alam kung saan Diyos nagdadasal eh. Ginagawa pang tangaan Diyos eh. Diba? Hindi nag-exercise. Oh. Hindi nagda-diet. Tapos kung nakakain, lamon. Tapos hanggang sa nagsasabi, thank you Lord for giving us a good body. Kami sa pool, no? Para tayo nagbato ng granada, boom, patay lahat. Ibig sabihin niya kasi wala talagang perfecto. Pero,
pwede mong idikit yung gusto mo sa tama. Tandaan mo, pag mali ka, hindi magiging tama yan. Kasi ba't may kakilala ako, yumayaman, kahit mali-mali ang ginagawa, o hindi gayahin mo, parang sama kay Sempierno. Ganun na kasimple yun, di ba? Sir, nanunulot, nagbabaksak presyo, kung ano nang kalokang ginagawa, laki ng income, may kotse pa nga eh. Puti, masaya ka ba kung ikaw yun? Tino mo yung katabi mo, mukha bang kriminal? Kung kaya mo yung buhay ng kriminal, di sige. Diba? Gusto mo ba makikilala ka namin sa stage? Halimbawa, Global Ambassador, ang pangalan, Roberto Santos, halimbawa lang. Pero identified na walang yang ang ginagawa. O, pag-akyat sa stage, Roberto Santos, Global Ambassador, palagay mo masaya tao ron? Walang papalakpak sa'yo. Ang mapapalakpak lang, mga naloko mo. Di ba? O, tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo. Ayos ka. Sabi ng iba, kala ko ba training to, ba't sermon? Yun din yun. Ito na. Ito na. Pagka user ka na, pusher, tapos network builder ka, ang dapat mong i-develop ka agad, yung tamang attitude. Ito, walang perfecto, ulitin ko walang perfect talaga. Pero, pwede mong ilapit sa tama. Unang-una, meron tayong company policy. May kopya ka ba? Yes. Sabi ni ba, ano yun? Kasi yun ang magtatama sa'yo. Pero ito, may golden rule ako dito para tama attitude mo. Lagi nyo tatandaan to. When in doubt, ask. Ulitin natin. When in doubt, ask. Pag hindi ka sigurado, tanong. Hindi pwede yung sasabihin, hindi, alam ko yan, pwede yan. Kasi di ka naman sigurado. Madadamay pa yung bagong sali. So, pagka may duda, tanong. Pag hindi naiintindihan ng marketing plan, tanong. Hindi naiintindihan kung yung ways of earning, tanong. Hindi alam yung product. Sir, yung Colidus ba, saan pinadadaan? Suppository ba yan? Kasi di ba parang ganun yun? Ganun tsura ng suppository ng mga sanggol ng araw eh. Para dito. Pampampat ng lagnat. Grabe mga inabot namin gamot. O inabot nyo pa ba yun? Hindi na kami nung araw, pag linalagnat, may linalagay sa kwento. Parang hindi ka makakumbulsyon. Oo. Pakutot mo, may albatros eh. So when in doubt, di ba, paano ba gamitin ng tama ang Colidus? Kaya nga si Doc Boots, di ba, every week, may product training. Dapat nag-attend ka. Pati ang mga technicalities ng OVI products, ini-explain. Huwag ka nang gumaya dun sa may latest na naman tayong kaso, no? Gumawa ng sariling kontrata. Ginagamit ang OVI para makakuha ng mga investment. Huwag nyo nang gayahin yung gano'n. Kasi may kulong yun. Yun ang may huling, may kulong. Sa totoo lang. Kasi ang OVI natin, sa kaalaman ng lahat, tayo ay regulated ng dito, Insurance Commission. So, hindi natin pwedeng laruin yun. We can never ever claim na ikaw mismo, agent. Hindi ka agent. Hindi ka agent ng insurance. Ha? Walang magkiklaim na gano'n. Post ka pa ng post, agent, si James Bond. Hindi ka agent ng insurance. Representative ka ng OVI. Pinaka-safe na yon. Pinaka-safe na term na yon. OVI representative. Ganun lang. Don't use the word agent. Madali pang lusutan yan. Yung iba matindi, gumagawa ng kontrata. Pag bumili ka ng ganito kalaki, ito may return ka. Yung mga investment, hindi natin ginagawa. Pasensya tayo, may kulong talaga yan. Last Tuesday and Wednesday, nagkaroon ng hearing dyan. Ako, nakakawa, may mga distributor na pwedeng alawin sa malamig na kwarto. Na may walang bintana. Puro rehas. Diba? Kasi siyempre panloloko yan. Kaya ito, para pumasok ka sa tamang attitude, alamin mo yung policy. Again, ito, tamang attitude, nadali rin kopyahin ito. Sino kokopyahin mo? Hindi mga top earner, di ba? Huwag mong kokopyahin yung mga quitters, yung mga nanggogoyo, yung mga nanloloko, yung mga ganyan. Hindi pwedeng kopyahin. Now, bonus, para alam mo na tama ang attitude mo,
may mga sangayan yung tinatawag na skills. Ang skills kasi magiging effective pag tama ang attitude. Again, saan manggagaling ang skills? Sa mga training na binibigay sa inyo. Tsaka sa mga ginagawa ng mga nauna sa inyo. Napakadami nito pag skills ang pinag-usapan. Pero doon tayo sa very basic. Ano ba yung basic? Dito, babalik na rito. Sa pag-use, sa pag-push, maraming kailangang skills dito. Sa pagbebenta. Number 1, dapat knowledgeable ka sa products. Plain and simple. Bago mo ibenta, baka kasi tanongin ka, para saan itong para saan itong burn slim? Para saan itong Holy-Dus? Para saan itong ganitong combination? Dapat nagre-reflect din sa'yo. Diba? O itong Essential Pro, para saan ito? O para saan itong yung sa OVI na products? Dapat alam mo. Kasi skills, papasok ka sa tamang attitude. Tingnan mo. Ano pa yung tamang attitude? Every day you do the business. Tamang attitude yun. Pero you will never be motivated to do the business every day if you don't have the right skills. Kaya magkakapatid talaga yan Magkakapatid lahat yan. Sa ilalim ng skills, para makuha mo yan, ano yun? Yung binanggit ko na kanina, yung iyong commitment. If you are committed, you will develop the right skills that will give you the right attitude. Plain and simple yan. Siyempre, synonymous yan. Pagka pinagsama-sama mo, meron ka ng action na tinatawag. Sa action, ito, I hope you follow. Do you follow? Yes. Sa action, ito, dito ka mag-focus sa action. Hindi sa drama. Action, dapat ka na focus. Pag sinabing action, everyday, may ginagawa. Pwedeng may kausap, pwedeng nagbebenta, pwedeng nagpupunta sa office, sa training, everything related sa negosyo natin. Everything that develops you is called action. Everything that gives you motivation is action. Everything that depletes your performance is called drama and arte. Diba? Ano yun? Ang layo. Ang layo ng office. Drama yan. Diba? Ano pa? Wala akong pera Alam nung nag-recruit siya, kaya ka nga rin-recruit dahil wala kang pera Drama. Everything that makes you stuck is called drama. Ito ang pinakamatinding drama sa balat ng networking. Yung salitang rejection. Pag yan iniinda mo ang rejection, normal yan sa mga bago. Pero pag luma, nare-reject ka, dapat natatawa ka na. Yes. Pag nare-reject ka pag luma, dapat natutuwa ka kasi may natutunan ka na namang mali. Sa approach mo, sa salita mo, kaya hindi nagustuhan. O baka itsura mo, amoy mo, late ka. Lahat ng mga negative, nandun yun sa rejection Sir, mali ka dyan. Lahat ng tama, ginawa ko na, rejected pa din ako. Yan ang tawag dyan, own understanding. Pag ang tingin mo, lahat ng ginawa mo, tama, rejected ka pa rin, imposible yun. Merong mali doon kahit isa. Sir, ang ganda ng presentation ko, ang ganda ng forma ko, may dala pa akong sasakyan, pinakita ko pa yung checking ko, pinamerienda ko pa sa Starbucks, nadala ko sa office, nakamayan pa nga ni Doc Ed. Looks perfect. Tama? Bakit hindi pa rin nag-join? Isa lang ang nakikita kong sakit doon. Ayaw sa'yo. Hindi mo katawin mo. Kasi sabi ng iba, di ba? Sabi ng iba, huwag sasama ang loob mo. Kasi kahit anong gawin mong perfect, pag ayaw niyan, ibig sabihin ayaw dun sa pinapresent mo. Yes. Sabi ng iba, paano mo sasagutin yung ganitong sitwasyon? Sir, ginawa ko lahat. Kompleto. Katulad ng binanggit ko kanina. Ayaw. Pero after 3 months, nakita ko sumali sa kanya Nangyayari? Yes! Kasi nga ayaw sa'yo. So dapat tanggapin mo yun. May mga taong ayaw sa'yo. Hindi lang ayaw doon sa pinapresent mo. Malamang gusto yung pinapresent mo pero ayaw sa'yo Or vice versa. Gusto ka pero ayaw nung ginagawa mo. Pwede rin ganun.
Pero anong point, hindi mo dapat inaarte, hindi mo dinadrama. Hindi yung maghahanap ka pa rito, pupunta ka, makapunta ka sa BCO Santa Rosa, bakit? Rejected ako eh. Maghahanap din ako ng mga nakasimangot doon. Sigurado, rejected din yun eh. Tapos, reject ka ba? Oo eh, hirap no? Quit na tayo. Maghanap ka pa ng damay. Hindi. Ito, para mas maintindihan mo, ang rejection normal. At lahat ng normal, hindi inaarte. Hindi inaarte. O, pagising sa umaga, o kahit anong oras, magising ka, normal? O, ba't di ka magreklamo, nagising ka ba? Normal kasi yun eh. O, kumain ka, nabusog ka. May nakausap na ba kayo? Galit na galit? Oo, tangina, busog na naman ako. May ganun ba? Ano naman buhay ito? May nakita na kayong gano'n? Nagreklamo dahil nabusog siya. Kasi yung busog normal eh. Ganon din ang rejection. Hindi yung pag na-reject ka, yung buhay na rejected na naman. Walang ganon. Normal. Sir, totoo ba yan? Kahit na 100 yung kinausap ko, rejected ako. Wala tayong magagawa. Ganon talaga eh. Pero kung 100 na kinakausap mo, rejected ka, ibig sabihin, hindi ka rin natututo. Yes. Kasi every time na nare-reject ka, dapat nag-a-adjust ka. Sir, ang hirap nun eh. Identify yung mali mo. Mahirap talaga yun. Lalo na pag close-minded ka. Baka before the presentation, sinabihan ka na ni upline eh. Mali yung damit mo. Sige ka pa rin. So, hindi mo naisip yun yung mali mo. Oh. Narinig ka. Uy, mali yung sinabi mo. Eh, ikaw, dahil doon ka sa magaling sa linya na yun. Yun pa din ang ginagamit mo. So, ibig sabihin, somewhere, somehow, mayroong mali na kinokorek, ayaw mong ikorek. Sablay ang hininga mo, sige ka pa rin. Patay na yung kausap mo. Ayaw mo pang bumanag. May pag-asa pa lang. Kinokorek ka na. Oh. Meron kayong presentation ng 9 a.m., alas 3 ng madaling araw, umiinom pa kayo. Oh, pagpunta nyo sa presentation, amoy alak kayo. Kahit anong ganda ng presentation, kahit si Doc pa kung mamay dyan, inaamoy ka na eh. Maraming sitwasyon, di tayo mauubusan. Di ba? Kaya, ilapit natin sa katotohanan. Ilalapit natin. Tapos yung action, ito dapat lagi, walang drama. Mahilig ba kayo manood ng pelikula? Yes. Mga movies ang gaganda, di ba? Lalo sa Netflix, nakakatawa, ano? Mga movies, ano? Eh, lahat ng magagandang pelikula dito, nagsimula dito, nagtapos. Di ba? Ano sinisigaw ng director? Lights! Camera! Camera, action! Natapos ang pelikula. Maganda yung pelikula, blockbuster. Ikaw, lights! Camera! Drama! Ilang tayo ng office. Training na naman. Drama. Wala. Hindi natapos ang pelikula. Tama? Drama eh. Lahat. Kahit Viva Max pa pinanonood. Lights, camera, action pa din yun. Walang drama dun. Okay, gets? Yes! Yan, ito tayo. Para matulungan ka sa tamang attitude, huwag mong maalisin sa katawan yung tinatawag na gratitude. Tama ba spelling ko? Basta gratitude yung lintik na yan. Halika ka sa spelling, wala ka ng pera. Palusot pa eh. Palusot pa. Mali kung mali. Gratitude. Saan nagsisimula? Saan nagsisimula ang gratitude? Oh, kanino? Sa sarili mo. Una mong papasalamatan, sarili mo. Alam mo ito ha, huwag ka maghintay na purihin ka ng ibang tao. May sakit yung mga ganun tao. Ang unang pupuri sa sarili mo, ikaw. Ang unang magpapasalamat sa sarili mo, ikaw. Ang unang magkokorek sa sarili mo, ikaw. Huwag kang umasa sa ibang tao. Sira ulo yung mga ganun. Lalo yung mga uhaw na uhaw sa palakpak. Uhaw na uhaw sa papuri.
Wow na wow sa pansin. Yan, may mga tama yan. Yan yung mga nung sanggol, ang nadodo, ano? Ha? Hindi, ang nadodo, kapitbahay. Hindi yung nanay nila. Ibig sabihin, may maling proseso. Walang perfectong tao, tama? Yes. Pero may maling proseso, lalo na kung may sinusundan ka ng sistema, katulad ng kumpanya natin. Tinuturo na sa'yo. Nadinig mo na. Ay, ako pala ang unang pupuri. Ikaw! Sarili mo, huwag mo hintayin yung apply mo, purihin ka. Hintayin mo pa yung mga downline mo, hindi ako napapansin yung mga downline. Pagsipag-sipag ko, wala akong madinig sa mga downline mo. Purihin mo sarili mo. Sa umaga pa lang, pag-aral mo sa sarili, very good ka. Diba? Dahil sa ginagawa mga apply, may mga taong nababago buhay. Ganun. Hindi maghihintay ka. Kailan kaya ako may message ng downline ko? Na-thank you, apply. Ganun. Walang ganun ng downline. Magsisimula sa iyo yan. Pag marunong ka magpasalamat sa sarili mo, mararamdaman ng tao yan. At saka, it's due. Pagka, ano naman yan ang tamang pagbibigay ng pagpasalamat, pag nararamdaman ng tao na karapat-dapat na. Ngayon, dapat nakikita sa iyo, nadidinig sa iyo na marunong ka dito. Una sa sarili mo. Pangalawa, sa mga taong naniniwala sa iyo. Instead na sila yung hintay mo, unahan mo. Downline na, thank you last night. Kasama niyo ako kahit gabi na tayo muwi. Kasi matay tayo ng training. Thank you. Nagtiwala kayo sa proseso natin. Laging ganon. Huwag sasalita tayo. Nagtiwala kayo sa akin. Huwag ganon. Pangit yung ganon. Nagtiwala kayo sa akin. Yung self-centered ka. Ang pinapinawalaan nila, yung training, pinaniwalaan nila yung proseso. Doon ka magpasalamat. Ha? Pwedeng sa'yo straight pasalamat ka sa sarili mo. Pero pag tao, huwag mo nang binabanda sa'yo. Ibanda mo sa proseso. Kasi yun yung nag-combine kung ba't kayo magkakasama. Hindi dahil sa'yo. Huwag kang feeling. Di ba? Hindi, ako apply niyo mga yan, kaya masunurin sa akin. Yan. Ang isang mali na mag-intindi ng mga apply. Pag-apply na ako, dapat ako ang boss. Pag-apply na ako, dapat ako lang ang nasusunod. Yan! Ako, lintik yung mga ganyan. Diyan ako nang gigigil. Yung mga ganyang apply na attitude, ha? Sino may katabi mo? Sabihin mo na, magkakataon mo na yan. Apply, nabilik mo, ha? Pero ito naman, mga downline, hindi ko naman sinabi na maging sumail ka. Ha? Dapat masunurin ka pa rin. Pero nasa tamang proseso, ha? Ganito lang yan himay-himayin mo. Ba't kayo magkakasama? Ba't kayo magkakasama? Kasi may kumpanya. May kumpanya, may sistema. So you're under one process. Kaya kayo magkakasama. Saan ako patungkol? Kaya dapat yung gratitude, tama rin. Sino dapat ang pinapasalamatan? Yung kumpanya. Ito na, marami nalilimot ngayon. Ito na, marami nakakalimot. Ang alam na lang pasalamatan, yung diktador na apply. Yun na lang ang kilala. Yung pangalan ng grupo na lang ang kilala. Diyos kong mawain, hindi na alam ang spelling ng Alliance in Motion Global Incorporated. I-hashtag mo na lang kung saan ang lalabas yan. Hindi ko pa magawa. Sa dahil lang, hindi ko maintindihan. Sabi ng iba, di sir, kasi pagka nag-post kami may Alliance in Motion, sasabihin ng mga tao, networking pala. Ay, natural, totoo naman. Tanga-tanga ka ba? Walang mali sa totoo. Yes. Sa iniiwasan kami ng mga tao. Tanga. Kahit walang Alliance in Motion, pag ayaw niyan, ayaw talaga. Yes. Pag gusto, gusto. Ano patunay ko? Illegal na may sumasali. Dahil yun ang gusto nila. Tama ba? Yes. Tapos ikaw legal, liniligaw mo. Hiring kami. We are hiring. We are this company. Company group name. Ang sarap sa kanila. Kaya pag may... Ito pa, ang sarap pa dito. Gagawa ng gano'ng mga posting. We are hiring. Company name namin, ganito. Walang kapangalan-pangalan kumpanya. May mga nag-join. Ito na, nagka-problema. Saan pinapupunta? Sa amin din. Bakit ganun? Pag maganda ang pay in, pay out, sino bida? Apply. Guling ng apply namin. Kumikita kami dahil kayo apply. Nadala yung pay out. Lintik na yung global lang.
Sasabihin pa sa downline, sisihin mo yung Bibo. Sisihin mo yung global. Ganyan pa eh. Pero pag maganda ang kita ka, di ba? Ang galing ng grupo natin. Ang grupo talaga natin ang the best. Pwede mo lang yan. Kakagigit eh. Nawawala ito eh. Nawawala. Nakakotse, hindi man lang ma-post. Thank you po, Doc Ed. Sasabihin, bakit si Doc Ed ba kasama namin? Ay, hindi mo alam. Siya may-ari ng kumpanya, di talaga kasama mo yun. Tama-tama po. Sir, yung upgrade mo kasama ko ng present eh. Nag-deliver ng product eh. Kanino ba yung present? Kanino? Kahit ikaw ang pinakamagaling mag-present, ikaw ang pinakamagaling magpa-pay-in, kung malaking global sa may papasok yan sa point mo, so may pay-in yan. Kung walang management na nag-aalaga ng IT, walang management na nag-aalaga ng sistema, so mo gagaling yan, tapos yung magpasalamat di mo magawa. Di naman kayo kasama namin eh. Latiguhin kita. Kaya kami ginagawa, ito ginawa namin yan eh. Kaya kami ginagawa, kasama mo kami dyan. Bakit gano'n? Pagka maganda, kasama. Ay, pagka kayo lang, no? Pagka may problema, kasama na kayo dyan. Marikina, nag-video. Ito ang event ng company namin, anniversary ng company namin. Marikina yan, ha? Daming tao sa community namin. Ha? Magpopost, wala man lang yung global anniversary. Grupo daw nila, ang sarap talaga lang. Eh, sir, pang marketing lang yan. Okay, sige. Marketing, pero ito, kailangan kasama. Eh, may katabi mo. Pag-usapan natin yan, ha? Pag-usapan natin yan. Pag-usapan natin yan. Yung mga naunang natutunan to, sila yung mga nabago buhay talaga. Ang pinagsama-sama mo lahat yan, papasok ka dito. Yung tinatawag na culture. Pag nasa tamang culture ka na, wala nang pag-uusapan dyan. Pag nasa tamang kultura ka na, ibig sabihin, tama na ugali mo, everyday may action ka, nakita na yung commitment mo, tama yung skills mo, tama ugali mo, at ito, given to. Huwag natin pahirapan ng network marketing. Huwag natin pahirapan ng global. Dito lang umiikot yan. Dito lang. Walang focus dyan. Walang dyan. Out of this world na napakintindi. Hindi mo kailangang apostol pa mag-training sa'yo dito. Ito lang. At saka ito, i-challenge kita. Lahat ng sitwasyon mo, isa lang ang sagot. Ano yun? Yung tinatawag na ND. Alam nyo kung ano yung D? Yung NU. Ito, direct. Walang ibang sagot sa lahat ng sitwasyon nyo ngayon. Ang sagot nyo, direct. Sampulan nyo ako. Hindi ako sasablay dito. Kahit ano sitwasyon nyo. Basta may kinalaman sa networking ha. Baka magkwento ka, yung kapitbahay po namin naglayas. Ano kinalaman mo? Yung sitwasyon mo sa global. Tingnan mo ha. Ang laki-laki ng check-in mo, bagong kotse mo, e bahay ka pa, US qualifier ka pa. Anong dapat mong gawin? Ito. Bakit? Yan ba trabaho natin? Mag-inspire, di ba? Ano ba trabaho natin? Mag-open ng bagong linya. Baliktarin natin sitwasyon. Wala kang income. Wala kang kotse. Wala kang bahay. Hindi ka qualifier kahit saan. Anong sagot? Indirect pa rin. And in between. Lahat ng sitwasyon ito. Sir, nalalagasan ako ng tao. Sir, dumadami downline ko. Natural. Kaya dumadami yan. Nag-direct ka. Tama? Wala eh. Mag-isip ka ng anong sitwasyon. Tandaan nyo itong araw na to.
Ewan ko ba, ngayon nyo lang narinig to. Lahat ng sitwasyon nyo, alisin nyo yung drama. Ito lang isipin nyo, ito sagot dyan. Lahat ng sitwasyon, naku, itataga ko talaga. Itataga ko yan sa kung ano man. Ang laging sagot, New Derek. Sir, taga Laguna ako, layo ng head office. Ano sagot? New Derek. Mag-direct ka sa Maynila. Ang lapit ng Maynila. May direct eh. Oh. Sir, ang layo ng Cebu. May building tayo doon. Mag-direct ka sa Cebu. Ang lapit nun. Imagine mo yung bagong direct mo doon, tinawagan ka. Meron akong 30, potential lahat ito. Sabi natin, ako nakukumaw, ganyan, mag-book. Sigurado. Weak leg mo eh. Tama? Oh. Lahat ng sitwasyon, ito sagot. Maniwala kayo sa akin. May challenge sa akin eh. Top 20. Sir, tingnan mo ha, kung yan pa din ang sagot. Kasi sir, pag magtotok na ako, kinakabahan ako eh. Anong sagot? Ito. Anong koneksyon nun, sir? Pag may New Derek ka, gagalingan mo, hindi ka kakabahan ka. Yes! Andyan yung bago mong Derek, oh, kakabahan ka. Sasayangin mo yung pagkakataon. Dahil bakit? Baka nakalimutan mo yung sikreto. Yung copy. O yan, yung copy-paste na yan. Yan ang sinasabi ko eh. Wala yan sa sistema tinuro namin yung copy-paste. Bahala kayo sa buhay nyo. Ang tinuro namin copy and leverage. Kasi, alam niyo yung copy-paste na yan. Hindi kayo... Bahala kayo. Ibig sabihin, pag may nakokopya sa'yo, dadami ka. Leveraging is multiplying your time through others. So make sure may nakokopya sa'yo dahil may kasabihan. Your network is you. And you are your network. Kung ano ka, yun yung network mo. Kaya dapat may nakokopya sa'yo. Sabi nung top 20, kinakabahan ako pag magpe-present. Pag may bagong direct ka, gagalingan mo para merong makopya sa'yo. Kaya ang sagot, New Derek. Walang ibang sagot dyan. Sige, mag-isip ka ng sitwasyon. Tatakot lang magtanong ng iba dyan eh. Diba? Basta konektado sa sa networking, hindi yung minsan nga, personal na, konektado pa rin eh. Diba? Inaaway ako ng asawa ko. Hindi. Anak ka pa ba? Yung asawa yan. Ayun, nangyayari yun, di ba? Kasi, paano po makakapag-network, lagi ako kinaaway ng asawa ko. Ano sagot? Yung direct pa rin. Kasi pag umingkam ka, tapalan mo ng pera. Awayin ka pa niya. Ano sagot? Yung direct pa rin eh. Pag tinatamad ka, new direct. Nawawala ka sa focus, new direct. Gusto mo maging busy, new direct. Wala. Kaya ang sitwasyon mo, pag tumambay ka rito, wala kang ginagawa, makita mo, wala kang ginagawa, new direct. Kasi pag may new direct ka, busy ka. Tama. May mga sambahay kang downline. Ba't ka bababad? New direct. Ba't ka uubos ng oras? Hindi na ka sumusunod sa sistema ng kampanya. Kalaban patingin sa'yo. Ngayon, takot ka mawalan ng downline. Hindi mo alam, matagal ka nang walang downline pag gano'n ang mga kasama mo. Sa papel, may downline ka. Pero sa action, wala. So, wala ka rin downline. So, ang sagot? Yes. Dahil itong araw na to. Yes. Diba? Pag may nakikita kayo dyan na parang naliligaw ng landas. Direct lang yan. Huwag natin pahirapan ang mundo natin. Oh. Ito, tagaan nyo sa bato. Joseph Lim nga eh. Global Ambassador Elite. Oh. Ano ginawa ngayon? May bagong linya. Puro nyo? O ikaw. Diba? Yung mga nasa Global Ambassador, Hall of Fame, nag-new direct pa. Much more ka. Yes. Diba? Kahapon nag-recognize ako ng Get 3 promo. 2 years na po yun. 2 years na umaandar yung Get 3, 4, 5 natin. Ngayong September, Get 3 pa rin. August, Get 3.
Ang recognize ko kapon 25 na tao. Bali 24 kasi si Marlon De Vera ng Technocrat na taga Bicol, nag-qualify siya sa Technoverse at saka sa Digiverse. So may 10,000 na siya, may 30 pa. Yan, fans club na. Mga bumabalampag na yan. Bakit? Hindi ba kayo kasali ron? Kasali kayo sa promo na yun. Ba't hindi nyo magawa? Ba't nagagawa ng iba? Yung iba nasa abroad pa. Ngayon, get free tayo ulit. Again, hindi ko kayo pinapagalitan o inaaway. Yung frustration ko, i-convert nyo sa positive para sa inyo. Kasi the more walang nag-challenge sa inyo, wala eh. Kung nasa gilid lang tayo ng bundok ngayon, di ba? Masarap itulak isa-isa. Kasi na kailangan nyo yung push na tinatawag. Di ba? Ayaw magsalita, itulak mo sa bundok yan, sisigaw yan. Diba? Ayaw kumilos, itulak mo yan. Diba? Ayaw magtrabaho, itulak mo yan. Ayaw magsipag, puro tulak lang talaga kailangan natin. Diba? Hindi nagkwa-qualify, kasi sabi ng iba, hindi kami magkwa-qualify dyan sir, kasi 10-5 yung package namin eh. Yung PAP, most probably. Tama? And that's the problem. Hindi kayo tumatawid. Hindi kayo sumasabay sa innovation. Dapat tumawid kayo sa Easyverse. I'm not saying na tatanggalin natin yung 10-5. Sinabi ko na nga kay Doc, tanggalin yun, ayaw ni Doc eh. Kasi nga, walang katapat yung Essential Pro eh. Na 18, di ba? Pero sa income, sa patibay ng ng grupo, Easyverse talaga. Maniwala kayo sa akin, sa mga luma rito, hindi nyo nalaman yung nagbakasyon ako ng 4 years eh. From 2016 to 2020, wala ako sa company, nagbakasyon ako. Pero pagbalik ko, yun yung project ko, yung Easyverse eh. Yung idea na Easyverse. Ulti mo yan mga pangalan. Ako, magbanggit ka ng mga pangalan sa kumpanya, ako nagbigay. Pati itong Alpha is eh. From the start, ako trabaho ko yan. Magbigay ng pangalan ng product, magbigay ng pangalan ng packages, events, company name. Alam niyo ba yung Alpha is? Yes. Ano? A, E, F, C. Di ba Alpha is Franchise Corporation? Ang totoo niyan, Aspirin Espinosa Francis Cabantog yan eh. Yun lang ang natin inspirasyon ko. Pero Alpha is may kwento talaga yan. Alpha being number 1 sa East. Dahil yung ating head office nasa Pasig, nasa East side yan. As Franchise Corporation. Kung buhay lang si Francis Miguel, pinakamaikli ang pangalan dapat noon. Franchise Miguel. Tapos na. Wala eh. Yan kasama yan. Yan ang mga dapat nating binibigyan pansin. Huwag nating pahirapan. The very basic of it, ito na. Pag lumalabas sa bibig mo yung salitang, let's go back to basic, delikado yan. Narinig nyo na yan? Yes. Back to basic tayo. Narinig nyo na yan? Yes. Ibig sabihin, something went wrong. And for sure, something will go wrong pag iniwan mo ang basic. Kasi the basic, yun yung lifeline ng lahat ng bagay. Sa human body, basic, kailangan mo ng tubig, pagkain, tulog. Tama? Yes. Tanggalin mo yung tatlo na yan. Tapos ka. Tama? Sa negosyo, ano yung basic? Sige, bibigyan ko ng 500 pesos sa mga tama ng sagot dito. Tandaan nyo, sa normal na tao, 20 ang daliri. Paano sasabihin yung 5 fingers lang ang... Sa 5 fingers, isa lang ang gamit na gamit dun. Ikaw naman, bakit yun ang tawa mo? Pambira. Ikaw pa talaga tumawa eh. Masakit yung tagiliran ko na, sipo ko sa basketball eh. May pasa ako dito yun. Pinatawa ko. Siya pa talaga nag-react. O sige, ano yung pinaka-basic ng negosyo natin? Benta, user. Benta, user. Yun, tama yun. Yan lang. Ito ang pinaka-basic. Pati yung sinabi kong direct, nandito yun. Ito lang. O, tama naalala yung 500. Ang dami sumagot eh. Itong basic.
Pag ito tinigil mo, maraming factor pag tinigil mo to. Pero isasummarize ko lang sa isa. Yumabang ka. Forward na natin. Pag tinigil mo tong basic na to, yumabang ka. Bakit? Lumaki, Chevy. Malaki na ang grupo ko eh. Kaya hindi na akong gumagamit eh. Yung PMA ko nga, pinamimigay ko lang. Lalo ito. Ito maaaring ginagawa pa eh. Ito baka hindi na nga eh. Lalo ito. Pag yumabang, wala na nito. Yung new direct, yan ang nawawala. Ang problema, pag hindi mo na ginagawa yung basic, ano nawawala? Hindi. Yung copy. Lumalaki yung organization mo, wala nang nakokopyan tama, ano mangyayari? Magigiba. Kasi hindi yung income eh. Lumiliit ang income mo. Lalabas na sa bibig mo yung back to basic tayo. It's a cycle. Ano swerte nyo? Tinuturo na namin sa inyo yung mga dapat gawin. Kasi alam na namin yung mga mali namin nung araw eh. Meron ba, sa mga naka-attend na sa akin, meron ba akong training ng how to fail? Kasi kaya ko rin i-train yun. Ituro ko lang yung mga mali namin, ay sigurado bukas quit ka na. Ituro lang namin yung mga mali namin, sigurado, hindi ka kikita. Kaya ang tinuturo namin sa inyo, alam namin tama. Hindi na namin tinuturo yung mga mali namin. Kaya smart in generation ngayon. Yan din ang treatment na nakuha namin sa mga nauna sa amin. Tinuruan kami ng tama. Kaya pasa-pasa lang. Nakigets nyo yung point? Yes! Pag to tinigil mo, that's the end of your career. Kahit multi-millionaire ka na, ito lang, dito ka lang mag-focus. Ito lang! Hindi ka maubusan ng activity. Araw-araw, invited mo mga downlines mo, magdala ng mga first timer sa bahay mo. User ka. Lahat ng sulok ng bahay mo may naka-display na product. Pag nagtanong, ano yan? O ito yan, upo ka, explain. Maganda yan. O, bilhin mo. O, mahal. Gusto mong discount? Sali ka. Ito lang. Kaya pag lumabas sa bibig, back to basic, alam mo na. Kaya na sinasabi upline eh. Nakalimutan natin yung mga dapat lang gawin. Yung iba, dami ko ano iniisip eh. Sino mga ano dito? Enrolling na ng M3. M3, wala pa? Wala pa nag-enroll? Yung Metro Manila Multiply Initiative? Wala pa? Wala pa nagpupunta sa office? Kasi baka may dala kayong booklet, pwede ko nang tatakan mamaya yan. Alam niyo ba yung M3? Yes! Oh. Alam niyo yung M3? Ito yun. Nandito yun, yung M3. Yung action ng M3. Very basic yun. Wala ka makikita komplikado ron. It will develop you as the leader na kailangan. Lahat ng Hall of Famer dito, dyan nagsimula. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ginagawa. Kailan ba yun? Minsan may mga bisita from sa magaling Cebu. Sumilip sa Neco, sa taas, nagulat sila. Oh. Sila Mylene Ebdani, Mike Ebrio, naka-attend. Umattend ng Neco kasi may mga bagong direct. Imagine, Hall of Fame. Still doing the very basic. Ito yun eh. Lifeline ng negosyo natin. Yung 5 fingers na sinasabi nyo, supplement ang tawag doon. For you to sustain, to do the basic. Nagigets? Yan. At tulad ng 5 fingers na binaksak natin sa unang M3. Di ba? Yun yun. Yun ang supplement for you to do the basic. May mga natutunan ba? Yes! May natutunan? Yes! Let me finish with this. Ayaw ko masyadong komplikado ang araw ninyo. Kasi mas konti iniisip, mas madaling mag-focus. Di ba? O babae, perfect example. 3 manliligaw, ang hirap mag-desisyon. Tama yun. Ha? Tamaan ka talaga. Sa akin ba may tumatawag? Hindi sa akin. Diba? Sa lalaki, ganun din. Maraming liniligawan, ang hirap mag-desisyon. So, ganun din sa training. Dito ka lang mag-focus sa pinag-usapan natin. There is a big difference with nadinig ko na
Alam ko na sa ginagawa ko na. Yes. I firmly know and I believe ilang beses nyo nang nadinig ito. Ilang beses nyo na rin naisulat. Tama? Ilang beses na rin naikwento. Kaya yung salitang alam nyo na, sigurado ko doon. Hindi ako sigurado sa huli kung ginagawa ko na. So, ang pinaka-importante yung huli. Pero dapat, alamin mo talaga. Alamin mo, dahil napakinggan mo, pag-aralan mo, para masabi mong ginagawa mo na. Yes. Ito, dito tayo magtatapos ha. Kasi sabi ko nga, dapat tinotono kayo. Don't get me wrong ha, walang magagalit sa akin. Ang iwasan nyo, everybody focus ha, ang iwasan nyo yung tinatawag na early celebration. Kasi pag may early celebration, you will stop. Sir, paano po namin masasabi mo early celebration na nangyayari? Check mo yung FB profile mo. Ano pangalan mo, Brad? Ninyo Kalaroy. Noy. Hindi, anong first name mo? Ninyo Kalanoy. Ninyo Kalanoy. Yun ang tamang FB name. Pero pag may nakalagay ng coach o kaya mentor, Ninyo Kalanoy, may problema tayo dyan. Ang tawag doon, early celebration. Bakit? Bakit? Wala ka pa sa top 20. Wala ka pang kotse. Ito pinakamatindi. Hindi ka nga nagwa-qualify sa Get 3, Get 4, Get 5. Then you promoted yourself into coach, into mentor. Bakit siya? Meron akong 3 downline eh. During our time, para matawag kang mentor and coach, matindi requirement. Yung 5 pangako ng networking, dapat pinagsasawaan mo na. Bago ka maging coach, bago ka maging mentor. Ano yun? Savings by the million. May sariling bahay. Travel abroad for free. May financial freedom. At saka time freedom. Yan yung 5 pangako ng networking. Nagets niyo ba? Yes. Hindi ko na ulitin. English kasi. Ano yung 5? By the millions. House and lot. Travel abroad for free. Time freedom and financial freedom. Pag meron kanyang 5 na yan, tsaka ka tatawagin coach o mentor. Kasi dumating ka sa posisyon na yon dahil meron kang maituturo. Hindi po pwede yung nagka-downline ka lang, one time ka lang tsumeki na malaki, mentor ka na. Coach ka na. Ang tawag doon, early celebration. Pag may early celebration, maraming nababago. Ugali. Focus. Estado ng sa sarili. Apply na ko. Kailangan. Ano ko? Maraming nababago. Mali ang tono. Maganda yung kanta, wala ka sa tono. Nagigets? Yes. At hindi ikaw dapat ang magsasabi. Ibang tao magsasabi. Yan ang mentor namin. Yan ang coach namin. Hindi ikaw, dideklara mo sarili. Nakakatakot yun. Baka may makabasa, mentor, nag-message sa'yo. Mentor, ito po sitwasyon ko eh. Hindi mo nasagot ng tama. Nag-quit. Hindi mo alam yung rasyonal nung direct. Ngayon sasabihin, sir, ako may pansagot na, kaya pwede na akong coach. Yan lang ay sasagot ko, yung tinuro mo. Ayaw mo isagot dyan, basta kailangan ayaw mo panindigan. Yes. Hindi yung ano ka, ano nga yun, basta ano. Ba't kami yung direct? Hindi ka. Nagigets nyo? Yes! Tinatawag na early celebration? Yes! Hindi natin pinagdadamot, walang nagmamayari sa salita na yan. Mentor at coach, pero ina-earn yan. Walang ano yan, walang bayad sa
Sa BIR yan. Wala sa DTI yan, pero in-earn yan. Diba? Sa mga matatagal na sa AIM Global, sa matagal ng follower ni Joseph Lim, narinig nyo na ba si Joseph nagpatawag ng mentor at coach? Ano tawag niya? Classmate. Tingnan mo, nasa tamang pag-uugali yung tao. May humility, may gratitude. Kasi ikaw wala pa sa alikabok ng achievement. Mentor na. Feeling nito. Hindi mo na papansin, kaya walang nag-join sa'yo dahil doon. Dahil yung dating yun, na-intimidate na sa'yo. Ang hirap kausapin ito, mentor na eh. Yung may katabi mo, tingnan mo. Sabihin, palitan mo na yung profile mo mamaya. Diba? Relearning, mga kaibigan. Yes! May natutunan ba? Yes! Ibigyan ko kayo ng assignment, ha? Number 1, dapat mag-enroll kayo sa M3. Yes! You buy your booklet sa head office para every time. Kaya ako tinatanong ba kami nakabili na ng booklet dito, tatatakan ko na kasi counted na to. Every time mag-talk ang training team, mag-talk ang management, ang SB, pwede ka magpapirna. Magpatatak. Kaya kung meron kayo, pwede na. Pero kung wala, you buy. Alam niyo na ba rulings doon? Alamin ang ruling. Kasi magkakaroon tayo ng recognition lahat ng M3 enrollee. Magkakaroon tayo ng sariling top 20 doon. Kaya kahit distributor ka pala, pwede ka maging top 20. Basta pumasok ka doon sa M3. For more information, yun ang assignment nyo. Alamin nyo yung M3 na yan. Number 2, I encourage you, kung talagang gusto nyo at seryoso kayo sa negosyo, advance ang mga learnings nyo ngayon, ang equipment nyo, advance, and of course, the transportation is more advanced compared during our time. We encourage you to go to the office. Again, Joseph limang sample ko. You know, Joseph, when he was just starting, yung isang buong linggo na pag-OOPP nila or tinatawag natin yung LCOP sa Bicol, they make it a point every Tuesday, bumabiyahe sila ng Maynila. Dinadala nila ng bago sa office kasi dati ang NECO, yung NDO, Tuesday. Dapat ginagawa niyo yun. Mamili kayo ng araw, dapat may office day kayo. Why? Dahil sa office natin, everyday mayroong ganap. May nangyayari. Dalhin niyo ang tao. Tandaan niyo to. Iba ang pinanganak sa seminar room. Iba. If you want longer, productive, intelligent na grupo, dapat may kultura ng office. Dahil sa office na ituturo yung tamang kultura. Ito lahat ito, tama lahat ito. I'm not questioning your income pagka hubber ka or onliner ka. Hindi naman income pinag-uusapan dito eh. Ang pinag-uusapan dito kung paano ka tatagal eh. Yan ang hindi na ituturo sa inyo sa hub. Ang naituturo sa inyo sa hub, paano ka tumagal sa oras ng gising para sumasagot ka kahit madaling araw. Pero yung pampahaba para sa negosyo, sa ikababago ng buhay ng mga mahal mo sa buhay, hindi tinuturo sa hub yan. Tinuturo yan sa office, sa PCO, sa mga venue. Lagi namin sinasabi, kung may sistema kayo sa hub, hindi naman yan ang pag-uusapan natin. Pero katulong nyo kami para i-correct yung magiging produkto ng sistema nyo na paminsan ay tumatagilid. Lalo na kung motivation ay pera lang. Hindi ka tatagal sa negosyo nito pag puro pera lang ang nakikita mo. Kailangan makita mo yung kabuuan mo. Ang natagalan. Para lahat ng naniniwala sa iyo kompleto. Ilan ang tao rito? Nasa 100 plus to. Isang, dalawang tao lang ang makonvert ko rito ng totoo. Panalo na ako nun. But I believe, mas marami mako-convert pag ganito palagi ang feeling. Yung may mga kasama kang nakikinig.
may kasama kang naniniwala. Kasi human nature yan eh. Pag kayo lang nakakaalaman, walang mararating yan. Pero kung alam nun ang gusto mo, yung mga nasa likod, alam ang gusto mo nasa harap, and vice versa, iba resulta niyan. Iba yung may kakampi. Iba yung isang tono. Iba yung isa lang ang kultura. Dito ko tatapusin. Anong ibig sabihin ng isang kultura? Lahat naman Filipino, no? Bakit may Pilipinas? Kasi nakakasundo tayo sa isang kultura. Kung ang kultura natin patayin ng isa't isa, hindi tatagal ang Pilipinas. Tama? Pero ang kultura natin, pagyamanin ang Pilipinas, pagyamanin ng mga Pilipino, kaya nagkakaisa tayo. Ang tawag doon, oneness. Talaga bang may pagkakaisa Pilipino? Maraming aspeto na medyo sumasablay, pero mas marami ang aspeto na nagkakaisa tayo. Sample na lang. Pag kinakanta ang Lupang Hinirang, alam niyo pa ba yun? Yes. Naka-experience ka namang kantay ng Lupang Hinirang? Yes. And I believe, kinakanta mo yan ng marami kayo. Yes. Diba po, kung na-experience mo na yung mag-isa sa kotse, pagka inaabutan ka ng sign-off, mag-isa ka lang. Tama? Ako hindi ko pinapatayan, pero hindi ako tumatayo. Nagdadrive eh. Mahirap nang tumayo. Tsaka mahirap kumakot dito. Siko, nagdadrive mo. Pero ang point ko, pag kinakanta mo yun, sa marami kang tao. Yes. Eto, ano ibig sabihin ng tamang kultura? Oneness. Na-experience mo na ba na habang kinakanta ang Lupang Hinirang, yung katabi mo, nakikipagmagalingan sa'yo? May na-experience ka ng ganyan? Ikaw, di ba, bayang magiliw, pero sa silangan, yung katabi mo, may ibang flair. Gumagari. Sa tagat, minsan nagmamartin pa. Di ba? Ang mamatay na dahil sa iyo. Ito matinda. Nasa kabila mo, di ba? Nagmo-Morrissey. Sa dagat at bundok. Na-experience mo yan? Wala. Bakit? Dahil in our natural state, we have one Culture. kaya may Pilipinas. Paano mo ililipat dito sa global yan? Pag wala ka sa tamang kultura, malamang ikaw yung may kaso, ikaw yung gumagawa ng di tama, pero kung nasa one culture ka sa global, isa lang ang target mo, maging part ng Hall of Fame. Yes. Sa Lupang Hinirang, same song, same lyrics, same note, kaya dapat no competition. Ganon din sa global. Same company name, same owners, same trainers, same product, same price, same effect. Wala dapat kompetensya. Present the way it is, use the way it is, build the way it is. Plain and simple. And I believe, hindi man perfecto kumpanya. 19 years na tayo, I believe, because of the right culture sa maraming tao. So, ba't mo aalisin ang sarili mo doon? Ipasok mo sa sarili. Pag alam mong mali, mali. Report. Office, report. Pag tama, palakpakan natin. Pag sablay, sumbong natin. One culture. Pag may nagsasaksit, palakpakan natin. Maging proud ka. Hindi yung tamang inggit kang damuho ka. Yabang nito nagkakodyo lang. Pag ako nagkakodyo, papanggain kita. Dapat proud. Maging inspirasyon. And always remember, narinig ko sa unang-unang salita ko kanina, may sumigaw kanina, dapat nagsishare lang tayo. Tama yun. Kaya more experience, the more kwento na magagawa mo. Yes. Kasi we are not in the business of convincing people.
We are in the business of inspiring people. So you can inspire people by more kwento, kwento, kwento. Dahil pag marami kang kwento, marami kang kukwentahin. Yes! Yan. Kaya siguraduhin mo, may kwenta, yung kwento mo. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, simula sa araw na to, ang sagot ay... Thank you very much. Thank you very much.